pinamagatan ko po ang message sa umaga pong ito, the call. But actually, ito pong atin pong teksto na matatagpuan sa Matthew chapter 4, verses 12 to 25. Kung papansinin po ninyo ito po ay nahahati actually sa tatlong bahagi. Ang una po ay yung pasimula ng pagministeryo ng Panginoong Jesucristo. Ang pangalawang bahagi ay ang pagtawag niya. At ang pangatlong bahagi ay kung sino yung mga tao na nangangailangan po ng ministry. So hinati ko po ito sa tatlo. The first is the commencement, the second is the call, and the third is the crowd. But I want to focus on the second part, which is the call. Kaya yun po ang pamagat ng atin pong mensahe. If we go back to Matthew chapter 3, alam po ninyo na ang Matthew chapter 3 ay tungkol po ito doon sa naghanda ng daraanan ng Panginoong Jesucristo, and that is John the Baptist. So John the Baptist ministry is found in Matthew chapter 3. At sa Matthew chapter 3, makikita po natin that He prepares the way of the Lord. He prepared the way of the Lord sa paanong paraan niya pine-prepare o inihahanda ang daraanan ng Panginoon. Inaalis niya po ang mga balakid. Upang sa ganoon, sa pagdaan po ng Panginoong Jesucristo, madali na lamang po na maunawaan at madali na lang po ang mga tao na ihanda ang kanilang mga puso. And so, yun pong paghahanda ni John the Baptist ay kasama po doon yung kanya pong ipinapangaral, yung preaching po niya. Ano yung preaching niya? Repent, for the kingdom of God is at hand. Magsisi kayo dahil malapit na ang paghahari ng Panginoon. And alam din po natin na si Matthew, ang style po niya ay lagi po siyang nagko-quote ng verse from the Old Testament to prove that the Word of God is really reliable. Ito ay totoo, ito ay prophecy that is to be fulfilled. So marami po tayong prophecy fulfillment na makikita sa New Testament, particularly sa book of Matthew. So let's go po sa unang bahagi, which is the commencement. The commencement of Jesus' ministry. So Jesus was baptized by John, then He was led to be tempted in the wilderness of Judea. Alam po natin na siya po ay hinayaan ng Diyos na siya ay matukso. Dumaan po sa tukso, sa wilderness. At nakita po natin kung paano po siya naging victorious. Kung paano po siya nagtagumpay. And sa Matthew chapter 4 verse 12, ang sabi po dito, now, when Jesus heard that John had been taken into custody, He withdrew into Galilee. Alam niyo po ba, na yung pong verse 11 at verse 12, ang pagitan po nito ay mahigit 1 taon. Dahil pagkatapos po ng temptation ni Jesus Christ, doon po sa wilderness, nagtagumpay po siya, nag-start na po siyang mag-minister. Nag-start na po siyang mag-minister at makikita po natin ito sa ibang synoptic gospels or ibang gospels. Makikita po natin ito sa Mark, makikita natin ito sa Luke, at makikita din po natin ito sa John. Kaya kung pwede nyo pong lagyan ng bookmark, yung 4 na books na yan, pag nag-aaral kayo, napakaganda po, nalagyan po ninyo at makikita nyo po ang ibig kong pong sabihin. Hindi po ibig sabihin na magkakaiba ang opinyon ng mga sumulat ng Gospels. They are all accurate. Kaya lang magkakaiba po ang focus ng kanila pong pagsulat. Kagaya po ng mga tao na inaanyayahan po sa korte upang mag-testimony or manumpa. Diba, sinasabi, ikaw ba ay sumusumpa na sasabihin mo ang katotohanan at pawang katotohanan lamang, at pagkatapos sila po ay magkukwento kung ano po ang kanilang nakita, naranasan. Mapapansin po ninyo na wala pong mga testigo na pare-pareho po ang kanilang
kanilang sinasabi. Pero kung totoo silang mga testigo at totoo silang nagsasabi ng katotohanan, iisa lamang ang katotohanan na kapupuntahan ng kanilang testimonya. Subalit, magkakaiba yung kanila pong mga paraan kung paano po nila sinasabi ang mga bagay-bagay. So, ganun po ang Gospels. Ganun po ang Biblia. Ganun po si Matthew, Mark, Luke, and John. Iba-iba, kung titignan ninyo, yung pagkakasulat at pagkakasunod-sunod, subalit iisa lang po ang katutunguhan at nagpapakita ng katotohanan at pagiging reliable ng salita ng Diyos. Remember, ang Bible po ay hindi po ito sinusulat na chronological na akala po natin. Kapag nagbabasa po tayo ng Bible, halimbawa, nagbabasa po tayo ng Matthew, nagbabasa tayo ng Mark, Luke, akala po natin, ito po ay laging isinusulat ng chronological approach. Hindi po. Kagaya po ng Genesis. Kung papansinin nyo Genesis, akala nyo chronological yon. Kung minsan sinabi na ng buo, mag-i-start na naman. Okay? So, ganun po ang pagbasa at kinakailangan po natin malaman kung paano po pine-present ni Matthew, ni Mark, Luke, and John ang salita ng Diyos. Okay? So dito po, ang sabi niya sa verse 12, nung narinig ni Jesus, ng Panginoong Jesucristo, na si John ay inaresto. He was put into custody. It means, ano po nangyari sa kanya? Siya po ay na-imprison. Okay? Matthew does not tell about that until Matthew chapter 14. Kung papansinin po natin. Pero dahil nasa series po tayo, pag-aaralan din po natin ang Matthew chapter 14. Pero hindi po sinasabi ito ni Matthew. Anyway, babalik po ako doon po sa ibang bagay. Tignan po ninyo sa John chapter 3, verse 22, hanggang sa John chapter 4, verses 1 to 2. Sinasabi po ng mga talata dito, na ang first ministry po ni Jesus kasama ang kanyang mga disciples, hindi po formal na disciples, okay? Hindi pa po kumpleto ang mga disciples, but his first disciples ay baptizing ministry. Yun ang una dyan pong ministry. Punta po tayo sa John chapter 3 para po malaman po ninyo kung ano po ang ibig ko pong sabihin. John chapter 3. Kung papansinin po ninyo, dito po sa same chapter na to, nangangaral pa rin po si John the Baptist. Tama po ba? So habang nangangaral po si John the Baptist, nagumpisa na rin po si Jesus Christ na mangaral. Pero ang sabi po ni John sa kanya pong testimony, I am not the Christ. Hindi ako ang Kristo. Kasi tinatanong po siya ng mga tao, who are you? And he confessed and did not deny but confessed, I am not the Christ. And they said, what then? Are you Elijah? He said, I am not. Are you the prophet? And he answered, no. Pero sino ka nga ba? Sinabi niya, I am a voice of the one crying in the wilderness, saying, prepare ye the way of the Lord. At ang sabi niya dito, it is he who comes after me, the thong of whose sandal I am not worthy to untie. And pagkatapos po nun, verse 28, these things took place in Bethany, beyond the Jordan, where John was baptizing. So nagbabaptize na po si John dito. And then sa verse 29, the next day, he saw Jesus coming to him and said, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Kasi po, ang nakakita lang po nung pagdapo ng banal na spirito sa anyo ng kalapati ay si John. Dahil ang sabi niya dito sa verse 32, John testified saying, I have seen the Spirit descending as a dove out of heaven, and he remained upon him. Verse 33, sabi niya, I did not recognize him. Hindi ko siya nakikilala, pero kilala niya ang kanyang pinsan. Ang kanyang pinsan ay si Jesus.
Pero ang sabi niya, hindi ko siya nakilala. Sino yung hindi niya nakilala? Yung Lamb of God. Hindi ko siya nakilala, I did not recognize him, but he who sent me to baptize in water said to me, he upon whom you see the Spirit descending and remaining upon him, this is the one who baptizes in the Holy Spirit. I myself have seen and have testified that this is the Son of God. So nag-testimony po si John the Baptist. Huwag po kayo malilito ha. Iba si John the Baptist at iba si John the Beloved or si John the Disciple. Verse 35. Tignan po ninyo sa verse 35. Gusto ko lang po kasi makita nyo ito eh. Again, the next day, John was standing with two of his disciples. Ibig sabihin, si John the Baptist, meron siyang kasamang dalawang disciple niya. Okay? Hindi niya pa pinangalanan dito. And he looked at Jesus as he walked and said, "Behold the Lamb of God." The two disciples heard him speak. So nung narinig nila, yung nagdi-disciple sa kanila, kasi follower na po sila ni John the Baptist, nung narinig nila yung sinabi ni John the Baptist na, "Behold, the Lamb of God." Anong ginawa nila? And Jesus turned and ang ginawa nila, they followed Jesus. Not formally. Sumunod lang sila siguro, gusto nilang makilala sino ito. Or, bakit sinabing He is the Lamb of God? So, ito pong dalawang taong ito, ang isa po sa kanila ay si Andrew. Sabihin ko na lang. Si Andrew, at yung isa, hindi niya pinangalanan ang kanyang sarili kasi siya po ang sumulat ng aklat. Yan po ang style ni John. Kung mapapansin niyo si John, kapag tinutukoy niya ang kanyang sarili, hindi niya sasabihin John. Ang sasabihin niya, the disciple whom Jesus loved. O kaya, sa pasimula, sinabi lang niya na one of the two disciples. And that is referring to John. So, ang ibig kong sabihin, bago po naging tagasunod or sumusunod sa Panginoong Jesucristo, ito pong dalawang ito nauna na po na sumusunod kay John the Baptist. Okay? So, ito po yung isang ano dito, isang bagay na gusto ko pong sabihin sa inyo. At pagkatapos, ang sabi sa verse 40, look at this sabi niya po dito sa verse 39 muna, nung nakita ni Jesus na may bumubuntot sa kanya, ang sabi niya, anong hinahanap niyo? What do you seek? And they said to him, Rabbi, which means teacher, saan kayo nakatira? Where are you staying? He said to them, come and you will see. At sumama na sila sa kanya dahil alas 4 na ng hapon yun. It is the 10th hour. Okay, I don't have time to explain to you tungkol po sa oraryo ng mga Hebrews. But it's already 4 o'clock in the afternoon. One of the two who heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. And he found first his own brother Simon. Nung natagpuan niya po si Jesus Christ, anong ginawa niya? Hinanap niya muna yung kanyang kapatid. Sinong kapatid niya? Si Simon. At sinabi sa kanya, nakita na namin ang Mesias, ang tagapagligtas. We found the Messiah, which translated means Christ. And he brought him to Jesus. And Jesus looked at him and said, you are Simon, the son of John. You shall be called Cephas, which is translated Peter. Balik tayo doon sa Matthew chapter 4. Tignan po ninyo napakahalaga po ng naging ministry nino po? Ni Andrew. Kung wala si Andrew, walang Pedro. Di ba? Napakalaking ministry na sasabihin mo lang sa kapatid mo, sa kaibigan mo, nakilala ko ang tagapagligtas. Nakilala ko ang tagapagligtas ng sanlibutan. At pagkatapos, dinala niya pa.
papunta sa Panginoon. Napakahalaga na magdala po tayo ng Simon, kung tayo po ay Andrew, napakalaki ng ministry po natin. Na tayo ay maging Andrew sa atin pong mga kapatid, mga kapitbahay, mga mahal sa buhay. Ang naisip agad ni Andrew, hindi ibang tao. Ang naisip agad ni Andrew ay ang kanyang kapatid. Dahil ang sabi niya, nakita ko na ang Messiah. What is Messiah? Tagapagligtas, Savior. Di ba? Natagpuan ko. So, ibig sabihin, yun ang kauna-unahan po na encounter ni Jesus. Ito po ang kauna-unahan po na encounter ng mga disciples kay Jesus. It's not Matthew chapter 4 verse 19. It's not Matthew 4 verse 18. Gusto ko lang pong i-emphasize sa inyo to na marami na pong ginawa si Jesus Christ dito po sa John chapter 3. Ano pong ginawa niya? Nung nag-withdraw siya sa Galilee, papunta sa Galilee, ginawa na niya pa yung first miracle. Sabi niya, hindi pa time kanya. Pero napilitan siya. Okay? So, ano pa pong ginawa niya? Nakipagkita na siya kay Nicodemus. Yun ang ginawa niya. Okay, tignan ninyo. Ano pang ginawa niya? Nung siya po ay papunta sa Samaria, napadaan po siya sa Samaria, na-meet na po niya yung Samaritan woman. At it took 1 year. Ito pong bagay na ito. Okay? So dito po makikita po natin, John had been taken into custody, sabi niya, and he withdrew into Galilee. So all of this, magmula sa John chapter 3 hanggang chapter 4, all of this ay nangyari dahil sa verse 12. Noong narinig niya na nakulong na po si John the Baptist, pumunta na po siya sa Galilee. Kaya nagawa na po niya yung mga bagay-bagay dun po sa Galilee. And leaving Nazareth, he came and settled in Capernaum. Bakit niya iniwan ang Nazareth? Ang lapit lang naman ng Nazareth sa Capernaum. Ang lapit lang. No? Bakit niya kaya iniwan yung Nazareth? Bakit? Kasi nga, nireject siya sa kanyang sariling bayan. Naalala niyo po nung sinabi niya, the Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel, etc. Sa araw na to, natupad ang hula. Natupad ang hula, sabi nila. Tapos, di ba? Mga tao, hinabol siya at babatuhin siya. So, yun ang reason. Nagpunta po siya sa Capernaum, which is by the sea. By the sea, in the region of Zebulun and Naphtali. Bakit? Para ma-fulfill yung sinasabi ni Isaiah the prophet. Okay? Nakalagay po kasi sa book of Isaiah na yun pong land of Zebulun and Naphtali, sabi niya, by the way of the sea, beyond the Jordan, ang mga tao doon, Galilee of the Gentiles, sabi niya, ang mga tao dito ay nakalugmok sa kadiliman. They were sitting in darkness. Okay? So it's very important na malaman po natin na Jesus settled. Doon siya na malagi nanirahan. He settled in Capernaum in the region of Zebulun and Naphtali. At alam din po natin na sa Capernaum din po, ito po ay fishing village po ito. Kaya hindi nakakapagtaka na ang kanyang unang mga tagasunod ay mga fishermen because this is a fishing village. At makikita din po natin sa Matthew chapter 9 na taga-Capernaum po si Peter. Yung kanyang biyanan, di ba? Naalala nyo nung nagkasakit yung biyanan niya, nakatira sa bahay niya, di ba? So Peter has a house in Capernaum. His mother-in-law live in Capernaum. Makita natin sa Matthew 8:14 and Mark 1 and 2. And nakita din po natin na ang unang ministry ni Jesus Christ hindi sa Jerusalem.
It's not in Jerusalem, but to Capernaum as the center of his Galilean ministry. Bakit? Kasi nga, fulfillment. Kailangan matupad. Kailangan, kasi po makikita natin na kailangan matupad yung nakasulat many years ago. Sa Isaiah chapter 9, verses 1 to 2. Anong nakalagay sa Isaiah chapter 9, verses 1 to 2? Nevertheless, there will be no more gloom for those who were in distress. In the past, he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the future, he will honor Galilee of the nations, Galilee of the Gentiles. Kasi po, kapag sinabing Galilee of the Gentiles, it means, Gentiles means nations. Kasi dalawa lang ang palatandaan. Either you are a Jew, or Israelita ka, or you are the rest. Kaya, sabi niya, Galilee of the Gentiles. Sa Nasbi kasi, ang sabi niya, Galilee of the nations. By the way of the sea. It's not an accident. Beyond the Jordan. Okay? So, the people walking in darkness have seen a great light. Sabi ni Jesus Christ, I am the light of the world. Kasi nung time na yun, nakalugmok po noong panahon po ni Isaiah, nung sinusulat niya to, kaya niya sinabi na nakalugmok po. It's because nung time na yun po ay sinakop na yung northern part ng Israel ng mga Assyrians. Kinubkob na nila. And ang mga tao po doon ay ito po ay nasa northern part, okay? So, ang mga tao po dito ay talagang malungkot na malungkot kasi nga po, sinakop sila. The Assyrians were taking over. And the people in the region are in oppression. Politically, economically, oppressed po sila nung time na yun. Subalit, nakalagay po sa hula, nang sabi niya na yun pong mga taong nakalugmok sa kadiliman, makakakita po sila ng isang liwanag. Liwanag means hope. Yung, kung ikaw ay nasa kadiliman sa oras na ito, ang makakapagbigay lang sa'yo ng liwanag ay ang Panginoong Jesucristo. Yun ang parang pinakapunta po doon. Ano? So Matthew chapter 4, verse 15 to 16, ikinote po ito ni Matthew. The people who were sitting in darkness saw a great light. And those who were sitting in the land and shadow of death, again, upon them, a light dawned. Okay. So, malinaw po yun. Yun po yung first part. Doon po sa verse 17, from that time, Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ano pong napansin ninyo? The same preaching of John the Baptist sa Matthew chapter 3, verse 2. Sabi niya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Now, let's go to the second part, which is the call, verses 18 to 23. Sa ministry ni Jesus Christ, kinakailangan niya ang isang grupo ng mga tao na makakasama po niya upang sa ganoon magampanan po niya yung kanyang mission. So remember, God has a mission to save people. To save people from hell. At sino po yung mga tinawag ng Panginoong Jesucristo? At sino yung patuloy niyang tinatawag? So, each of the four Gospels includes the calling of Jesus' first disciples, yung Synoptic Gospels, Matthew, Mark, Luke. Bakit Synoptic Gospels? Kasi halos magkakahawig. So, ang Synoptic Gospels po ay tatlo, Matthew, Mark, and Luke. Yung Book of John, it's also a Gospel, pero hindi siya Synoptic. Because John presented the Lord Jesus Christ as God, as deity. Iba po yung presentation po niya. But, agaya po ng sinabi ko, hindi po sila mali or inaccurate. But the disciples just, or the writers of the Gospels just
wrote the names or the way how Jesus Christ called the disciples. Ang mahalaga lang po dito, parang pinapakita po dito na tinawag niya sila. Na meron pong mga tao na naging kasama ng Panginoong Hesukristo, iba-iba nga lang yung order nung account or iba-iba yung parang kwento kung paano tinawag ng Panginoong Hesukristo ang mga disciples. In Matthew chapter 4 verses 18 to 22, dito sa text natin, the first disciples to be called are listed like this: Simon Peter, then Andrew, then James and John. Balikan po natin, nung naglalakad po si Jesus, walking by the Sea of Galilee, remember, doon po sa Book of John, sumusunod-sunod na po sila. Okay? Kay Jesus Christ. They are followers. Iba kasi ang followers, ibang disciples. Okay? Magkaiba po ang followers and disciples. Okay. So, as Jesus was walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who was called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Verse 19, and he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." And verse 20, immediately they left their nets and followed him. So, yung Synoptic Gospels po, pinapakita rito yung actual na calling ng Panginoong Hesukristo sa mga disciples. Yung sinasabing, "Follow me." But, gusto ko lang po sabihin sa inyo that the disciples here are not following a total stranger. Bakit ikaw, follow me? Na-hypnotize ka, nag-follow ka? Hindi ganun. Nung sinabi ni Jesus Christ na sumunod kayo at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao, I will make you fishers of men. Nung sinabi niya po yun, dali-dali po silang tumayo, iniwan nila ang lahat. Hindi po stranger si Jesus. Sa pagsunod-sunod po nila sa Kanya, sa tuwing naririnig nila na nangangaral, ibig sabihin, hindi po sila full-time. Hindi po sila full-time. Pumupunta sila pag naririnig nila nangangaral si Jesus Christ, naririnig nila ang mga ginagawa ng Panginoong Hesukristo, nakilala nilang Panginoon Hesukristo kung sino siya, doon sa mga himala, doon sa kung paano po siya nangaral, nakilala na nila ang Panginoon, pero ito po yung formal na pagkakatawag ng Panginoong Hesukristo po sa kanila. So, nung tinawag sila, dali-dali silang tumayo. Alam niyo kung bakit? Noon pong panahon noon, hindi po ang teacher ang tatawag sa disciple. Ang disciple po ang lalapit sa teacher. Kasi po alam po namin, di ba, maraming mga rabbis. Ang mga disciple, sila po yung uupo sa feet, or sila po yung makikinig sa mga disciple at sasabihin na, "Pwede ba kaming maging tagasunod mo? At kami ay makikinig sa iyo." Ganon po yun. In this case, iba pong ginagawa ng Panginoon at tinuturuan po sila ng lahat ng uri ng katuruan ng mga rabbis. Okay. Pero sa case po na to, si Jesus po ang nagtawag sa kanila at iba po yung manner of yung way na ititrain po niya ang kanyang mga disciples. Balanse. Tuturuan niya sila ng salita ng Diyos at tuturuan niya sila paano gawin yung salita ng Diyos. And that is very important for us Christians. Hindi lang yung alam mo, kundi paano mo ina-apply sa buhay mo ang salita ng Diyos. Oo na, punong-puno na ang notebook mo. Oo na, ang dami mo nang naririnig na Bible study, salita ng Diyos. Ang pinakamahalaga, paano mo ba inilalapat ang salita ng Diyos sa buhay mo para maging kapaki-pakinaban? Otherwise, walang halaga yan. No? Sabi nga ng Bible Logos kills. Di ba? But Rema gives life.
The written word kills. Ano ibig sabihin nun? No, hindi ito sa negative na pamamaraan, kundi puro ka head knowledge, walang application or pagbabago sa buhay mo, walang halaga. Ang rema ay ang buhay na salita ng Diyos. Ito yung kapag narinig mo ang salita ng Diyos, magbibigay ng transformation sa buhay mo, mababago ang kung ano ang mali sa buhay mo. That is the rema word of God. That's the living word of God. Kaya nga po ito yung ginagawa ng Panginoong Jesucristo, no? So, sa Matthew, makikita po natin na nakita po niya yung magkapatid. Sino po? Si Peter at saka si Andrew. Hindi na po mahirap para kay Peter na sumunod. Bakit? Sineran na siya ni Andrew. Binahaginan na po siya ni Andrew. Hindi yung si Andrew lang ang sumunod. Kasi dun sa Book of John, pinakilala na niya. No? Si Peter at ang Panginoong Jesucristo. So, ganun po yung pagkakatawag. And if we remember also, Matthew also, na yung sumulat po ng Book of Matthew na si Matthew, he was also called by God. Tinawag siya. No? Levi was called separately, pero actually fishermen una ang mga tinawag. No? Fishermen lahat ang tinawag muna ng Panginoon. Matthew was called separately after the first 6. Sino yung first 6? Oh, basahin nyo, Matthew chapter 9, verse 9 to 13. Take note nyo po, Mark 2, 13 to 17, Luke 5, 27 to 32. Okay? So yung Bible po, hindi dinescribe yung calling ng mga ibang, kung papansinin po ninyo, hindi dinescribe lahat kung paano niya tinawag yung iba. Di ba? Yung iba, bigla na lang sinabi na tinawag niya si ganyan, si ganyan, si ganyan, si ganyan. Hindi niya dinescribe. Ang sinabi lang, tinawag niyang mga taong ito. Pero yung mga nauna, dinescribe niya kung paano niya tinawag ang mga ito. Okay? Doon sa Luke chapter 6, verse 12 to 16, kung maaalala niyo po doon sa Jesus film natin, after praying, doon po sa gabi, solitary prayer, pagkatapos po ng panalangin niya, di ba, anong sinabi ng Bible? Doon siya nag-start na pumili. Again, hindi po yun subito. Dahil ang pagkakatawag niya po sa iba ay nauna. Ganun po natin dapat tignan ang Bible. Kasi akala ko noon, sinabi ng Bible ganito, pinili niya si ganyan. Para bang sa classroom na ito, pinili niya si ganyan, o ikaw. Parang ganun eh. Kung nagbabasa tayo ng Bible, parang ganun. Na parang ang bilis lang ng mga pangyayari, pero hindi po ganun. Hindi po ganun. Pati po yung mga pangyayari sa Gospels, pagkakasunod. Remember, it's always thematic. May mga bagay na hindi na nilalagay. It's because iba yung gustong i-point out or i-emphasize sa mga books na ito. So, ito po yung mga disciples niya officially, and he also called them apostles. Simon Peter, si Andrew, si James, pang-4 si John, pang-5 si Philip, pang-6 si Bartolome, o ang pangalan din niya ay Nathaniel. Iisa lang po si Bartolome at si Nathaniel, okay? Baka kasi malito kayo. Pang-7 si Matthew, pang-8 si Thomas, 9 si James, son of Alphaeus, number 10 Simon the Zealot or Simon Makabayan. Ito po ay isang revolutionarist. Judas Thaddeus, at of course ang pang-12 si Judas Iscariot. Okay, so ganun po yung pagkakasunod-sunod dito. Pero kung interested po kayo dun sa mga kung paano niya tinawag yung mga nauna, yun nga po kung paano niya unang na-encounter, ayun nga po si John at saka si Andrew
dito sa Book of John, makita po natin na tinawag niya si Simon Peter. And then sa verse 43 ng John chapter 3, the next day, sabi dito, he purposed to go into Galilee, and he found Philip, and Jesus said to him, "Follow me." Now Philip was from Bethsaida of the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael. Galing po sila sa Bethsaida, pero tumira po sila doon po sa Capernaum, kung napansin po ninyo. Kasi fishing village na po ito. So Philip was from Bethsaida. Philip found Nathanael. Okay, napansin nyo? Si Philip, nakilala niya si Jesus Christ at tinawag siya ng Panginoon. Philip found Nathanael and said to him, "We have found him whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Ibig sabihin, shinare din niya. Si Philip, shinare din niya. Bakit nakakilala si Nathanael or si Bartolome? And Philip said to him, "Come and see." Verse 47, Jesus saw Nathanael coming to him and said of him, "Behold, an Israelite indeed, in whom there is no deceit." Bakit niya sinabi ito? Kasi nga, nakita niya yung conversation nung nauna na ang sabi niya, meron bang mabuti na manggagaling sa Nazareth? Nathanael answered him, "Rabbi, you are the Son of God." Bakit niya sinabi yan? Kasi sinabi niya, "Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you." Alam niyo po, bago pa tayo maligtas, nakita na tayo ng Diyos. Bago pa lang may magbahagi ng salita ng Diyos sa'yo at bago mo pa siya tanggapin sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas, alam na niya ang buhay mo. Alam na niya ang pinagdadaanan mo. Nakita ka na niya. Nakita na po niya lahat tayo. No? At yan po, makita po natin kung gaano po kahalaga na kapag tinawag tayo ng Panginoong Jesucristo, ang gagawin po nating sumunod ay tumawag din po ng iba. Huwag mong sarilinin. Kasi mapansin mo si Andrew, hindi niya sinarili. Agad niyang naisip, yung kapatid ko. Kayo ba naisip yung kapatid niyo? Eto nga si Philip. Bakit kapatid niya ba si Nathanael? Hindi. Kaibigan lang or kapitbahay, di natin alam. Or kamanggagawa niya, di natin alam. Pero naisip niya. Okay. So, ang mahalaga lang po dito ay na makita, Matthew chapter 4 is not the first encounter of the disciples. Okay. Kaya but it is the formal invitation of Jesus Christ to follow Him. Full time. Tinawag niya po sila full time. An invitation to leave their professions in order to follow Him. Bakit? Ano bang profession po nila? Fishermen. So following Jesus means leaving something behind. Full-time or not full-time. Ang pagiging tagasunod ni Kristo, ang ibig niyang sabihin, meron kang iiwanan sa likod mo. Merong mahalagang bagay na pinanghahawakan mo, na iiwanan mo in order to follow Jesus. Kung gusto mong sumunod sa Panginoong Jesucristo ng tapat, kailangan mong i-give up ang mga bagay-bagay sa buhay mo na hindi mo kayang i-give up. No? Kinakailangan may mga bagay tayong tatalikuran. Kaya nga sabi sa sa salita ng Diyos, di ba? Sabi niya, whoever wants to follow me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Bago ka makasunod sa Panginoong Jesucristo, you have to deny yourself. Kalimutan mo yung comfort mo. Kalimutan mo yung sarili mo munang iniisip mo or sarili mo munang inuuna mo. Pasanin mo yung krus. Aling krus?
Something na mabigat. Something na nabibigatan ka, something na hindi mo kayang dalhin. Something na mahal mo yung something na mahal mo sa buhay mo, and then bibit-bitin mo ang krus. Ibig sabihin, sakripisyong malaki. At sumunod sa Panginoon. The fishermen left their boats. They left their boats. They left their nets. Sino po yung tinawag ng Panginoon? Mga fishermen. No? Pag sinabing fishermen, they are not very poor, but they are not also very rich. Hindi po sila hikahos. Bakit? Fishing village ito eh. Ito yung source of income. Meron silang boats. Ano pa? Meron silang mga workers. Ang sabi po ng Luke, iniwan nila ang kanilang ama na si Zebedee at ang kanilang mga hired men. Ibig sabihin, they have hired men. Hindi sino mahirap na mahirap. No? But they are ordinary men. They are average men. But they followed unconditionally. No? So, the fishermen left their boats and nets when Jesus called them. Ang Panginoong Jesucristo, kapag nagtawag po siya, iniiwan po agad. Immediately, those who want to be disciples of the Lord Jesus Christ, they obey. Subito yan. They immediately follow the Lord Jesus Christ. Look at the Samaritan woman. Iniwan niya yung pitchil niya. She left the pitcher. Tingnan niyo si Eliseo. Iniwan niya yung animals niya. Si Amos, he was a farmer. Iniwan niya yung sakahan niya. Di ba? Si Matthew, iniwan niya yung lamesa niya. O yung booth niya. Kung saan po siya naniningil ng tax. In order to be a follower of the Lord Jesus Christ, you have to leave something. Not something, everything. You have to leave everything behind. Kahit nga si Bartimaeus blind Bartimaeus left his cloak. Diba? Tumakbo siya. Pero hindi lahat nga ay tinatawag sa full-time service. Pero lahat ng tao may pagkakatawag. Lahat ng tao may calling. Pero hindi lahat ay tinawag sa full-time ministry. Kagaya na lang po yung inaalihan ng demonyo doon sa Gadarin, sa Gadara. Di ba? Nung napagaling na siya, anong sabi? Panginoon, susunod ako. Anong sabi ni Jesus Christ sa kanya? Huwag. Umuwi ka at sabihin mo kung anong ginawa ng Diyos sa'yo. Yun! Pero, may tawag tayo. Anong tawag natin? Sabihin mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. O meron ba? Meron bang ginawa ang Diyos sa buhay mo? Kung sigurado kang may pagbabagong ginawa ang Diyos sa buhay mo, sabihin mo, ipagsabi mo. Yun ay kung sigurado ka na ikaw ay tagasunod ni Kristo. No? Who did Jesus call? Who did God call to service? People who are already busy doing something. God does not call idle people. Hindi siya tumatawag ng mga taong tamad. People who are already busy, Jesus called them while they are busy fishing, while they are busy mending their nets. Nagtatahi sila ng mga nets nila. They are busy with their occupation. Si King Saul, nung tinawag siya, anong ginagawa niya? Hinahanap niya yung donkey ng tatay niya. Di ba? Ni Kish. Si David, anong trabaho niya? Nung inanoint siya, shepherd. He was looking after the sheep of his father. Okay? So, ibig sabihin, meron na silang mga ginagawa. Moses was tending his father-in-law's flock.
May pinagkakabisihan. Gideon was threshing wheat. At marami pang iba, because you are doing your Bible reading, alam ko marami kayong nabasa dyan na mga, anong ginagawa kaya ng mga ito bago sila tinawag ng Panginoon? Meron silang ginagawa. Okay? So they were fishermen, hardworking people. Pag hardworking ka, hindi ikaw yung tatamad-tamad na tutulog-tulog, na late magising, na walang disiplina. Walang ganun, no? Para patuloy kang gamitin ng Panginoon, kinakailangan i-prove mo na you are a disciple. What is the meaning of disciple? A disciplined follower. Yun ang pagkakaiba ng follower tsaka ng disciple. Kaya nanggaling yung word dun na discipline. Okay? Yung disciple. Meron kang disiplina sa buhay mo. Kaya sino yung mga ginagamit ng Lord para magturo, para mag-share? They are disciplined. Nagbabasa sila ng salita ng Diyos. Nagpipray sila. Yung iba, puro na lang prayer request. Di ko alam kung nagpipray din sila. No? But, no, ang ano dito ay you should be disciplined. You have disciplined yourself in your prayer time. Lagi ko na lang ito inuulit para kung sirang plaka. In your prayer time, in your word life, prayer life, fellowship life, and evangelism or witnessing life. And that is the meaning of a disciple. They were not educated. Konti lang yung educated. Di ba? Pero pinapakita lang na sa pagkakatawag ng Panginoon. Kasi, laging sinasabi ang mga disciples ng Panginoon na hindi nakapag-aral. That's not really 100% true. Pero, dun sa Book of Acts, nagulat ang mga tao that these are not educated people, pero kaya nilang mag-preach. Why? Because generally nga, hindi educated. But not absolute na walang nag-aral talaga. Di ba? Kasi ginagamit ng Diyos ang iba't ibang uri ng tao, iba't ibang level ng edukasyon, iba't ibang economic status. Ginagamit lahat siya ng Diyos. No? Akala ng iba, ay mayaman, pupunta ng hell. Hindi totoo yun. Ginagamit ng Diyos ang mga mayayaman para abutin din yung mga mayayaman. Maraming mga ministry yan. Maraming mga ministry po ang mga makadiyos na mayayaman. Sila po yung mga tao na nagsusupport ng missionary, tumutulong magpatayo ng churches, di ba? Sila po yung mga taong yan. Pero sa case po ng mga fishermen, they were not educated, they were not scholars, they were just average people. Maaaring ganun din po ang nararamdaman natin. We may feel ordinary. We may feel average. We may feel na, Lord, di naman po ako nag-aral. But you know what? God can use you. Kasi walang imposible sa Diyos. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 27 to 28, but God has chosen the foolish things of the world to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong. No? So, balit pinili ng Diyos ang mga naturingang mangmang o hangal sa sanlibutan upang hiyain ang mga matatalino o ang mga marurunong. At pinili niya ang mga naturingang mahihina sa paningin po ng mga tao upang hiyain yung mga malalakas. Ganun mamili ang Panginoon. Pinili niya yung mga taong pangkaraniwan, mga taong hinahamak, mga taong mahihina sa sanlibutang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng mga sanlibutan. Kaya nga sabi po ni James chapter 2 verse 5, listen my beloved brothers and sisters. Did God not choose the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which He promised to those who love Him?
Mga kapatid kong minamahal, ang sabi niya, hindi ba pinili ng Diyos ang mga mahihirap, hindi mahihirap na physically or economically, mahihirap, no, sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. So Jesus goes out after the weak, the poor. Itong poor na to, hindi lang poor economically, but poor in spirit. Ibig sabihin, yung mga taong mababa. Kasi once na mapagmataas ka, ibababa ka ng Diyos. No? Remember, dun po sa aklat ng Psalm, sabi niya, promotion does not come from the east, nor from the west. It comes from God. Ang promotion at ang demotion, galing po sa Diyos. It's not an accident that you are promoted, and it's not also an accident that you got demoted. Kahit sa trabaho pa yan, hindi aksidente na na-demote ka o na-promote ka. Yan ay kagagawan ng Diyos, because God said, diba, in His Word, humble yourself before the Lord and He will lift you up in due time. No? Magpakababa ka lang at tignan mo, Jesus humbled Himself unto the point of death. But God the Father exalted Him and gave Him the highest name and the highest position. Sabi ng Bible, Philippians chapter 2 verses 6 to 11, that at the name of Jesus, every knee will bow on heaven and on earth and under the earth. Pati sa heaven. And proclaim that Jesus is Lord to the glory of God the Father. So yung order ng mga apostles, kung paano sila tinawag, hindi po yun yung actually mahalaga. That's why the Bible is thematic in approach. By theme. No? It's not chronological. Rather, the emphasis is on the fact that they were called. Yun po ang emphasis. None of them were worthy of God's calling. Walang sino man ang karapat-dapat. Few, if any, were of noble background. Kagaya ni Apostle Paul, yan, talagang ano yan, of noble background yan. No? None of them were very religious. At least, 4 of them were fishermen. Yun ang alam natin. Merong fishermen sa mga disciples, merong tax collector, yung iba natin, yung iba hindi na natin alam natin si Simon ay makabayan, isa siya sa mga radikal na mga mamamayan during that time. No? Isa siya sa mga maki-baka. Isa siyang ganun. Kaya ang tawag sa kanya, Simon Makabayan. Kasi iba si Simon Pedro. Okay? Because Simon was one of those who are rallying for the overthrow of the Roman government. Ganun po siya. And of course, alam natin si Matthew, nag-work naman siya for the Roman government. Nakita niyo paano pinagsama-sama ng Diyos ang mga to? Yung isa, nag-overthrow ng Roman government. Yung isa naman, nag-work sa Roman government. Okay. So, but one, of course, will eventually betray the Lord Jesus Christ. Bakit? Hindi siya totoo. So, sa lahat po ng grupo, laging merong hindi totoo. Totoo yan! Totoo yan, na laging sa isang grupo, merong hindi totoo. But despite the diversity of backgrounds, our Lord Jesus Christ put them together. At lagi ko nga pong inuulit sa inyo, magkakaiba tayo ng background. Ugali, lahat. We have to bear with one another. Ibig sabihin, pagtiisan natin ang ugali ng isa't isa because we are different from each other. Di ba? Minsan nakikita mo yung mali niya. Ba't yung mali mo ba? Nakita mo ba? Bago tayo tumingin sa mali ng iba, yung mali ko muna, tignan ko. Alam, sasabihin, si Tila, ganun. Tignan mo muna yung sarili mo. Kung ano yung mali mo din. Di ba?
That's why, yan ang emphasis lagi ng Panginoong Jesucristo. Love one another as I have loved you. Paano tayo minahal ng Panginoon? Bilang magkakapatid. Unconditionally, we should love each other unconditionally. Otherwise, magiging isang bungkus kayo ng mga Pariseyo at ayoko pong magkaroon ng isang kongregasyon na Pariseyo. God wants us to love God with all our hearts, mind, soul, and He wants us to love our neighbor as ourselves. Kagaya po ng bawat isa. And ito pong mga disciples na to, they have an important mission and goal to fulfill. And they follow Jesus. Alam nyo po, maaaring wala tayo sa full-time service, but it does not mean na yung calling mo ay mas mababa sa calling niya. That's not true. Lahat po tayo ay haharap doon po sa trono ng Panginoong Jesucristo. And we will be judged, no? Kung paano natin ginampanan yung ating pagkakatawag. Kung paano mo ginamit yung time, talent, and treasure mo. Kaya nga, ang accountability mo sa sarili mo. Okay? You have to be accountable to yourself sa Panginoon. Okay? Na ang iisipin natin, isang araw tayo ay haharap sa Panginoon at ang tanong niya, paano mo ginamit ang buhay mo? Paano ka? Yun lang. Paano ka bilang isang Kristiyano? This is not about punishment. It's about rewards. Lagi kong inuulit. No? If you are a Christian, this is all about Bema judgment, which is sa rewards. Pero magtataka tayo pagdating ng araw, siguro yung naglilinis lang ng banyo, baka mas malaki pa ang reward. Hindi natin alam, no? Only God knows. Pero ang gusto kong iwanan sa inyo, na kung ano man ang tawag ng Panginoon sa ating buhay, maging tapat. Sana yung katapatan makita ko sa buhay natin. Maliit, malaki yung ginagawa natin. Maging tapat po tayo sa Kanya. And pangatlo, pahapyaw lang po. Sorry po, no? The crowd. Sino po yung crowd ng Panginoon at ang mga disciples? Sabi po ng Bible, the news about Him spread throughout all Syria. Imagine, throughout Syria, nag-spread yung ministry ng Panginoong Jesucristo. And they brought to Him lahat ng may sakit, lahat ng ganito. Large crowds followed Him from Galilee and the Decapolis. What is Decapolis? These are from the word Deci. 10 important cities in the region. Umalat na yung tungkol sa Panginoong Jesucristo. And Jerusalem, and Judea, and from beyond the Jordan. Okay? At nagkatotoo yung sinabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 4, verse 18 to 19 na binasa po niya doon po sa sinagoga. Ang sabi niya, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Full-time or not full-time, ito po ang crowd natin. Anong crowd natin? Una, yun pong mga mahihirap, no? Mga mahihirap, yung mga bihag. Anong bihag? Binihag ng alak, binihag ng jablo, binihag ng sigarilyo, binihag ng kasinungalingan, binihag ng kasakiman, binihag. Anumang bagay na nasa iyo na hindi mula sa Diyos, ikaw ay
bihag. Ang mga bihag, yun ang mga crowds natin. Yung mga mahihirap, mababa ang kalooban. Mga bihag upang sila ay lumaya. Ang Panginoong Jesucristo lang ang pwede magpalaya sa atin. Ang sabi ng Panginoon, makikilala mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. At ang katotohanan yan ay sa persona po ng Panginoong Jesucristo. Jesus is the truth. And if you know the truth will set you free. Ano pa? Yung mga bulag. Yun ang crowd natin. Para sila ay makakita. Alam niyo, maraming taong bulag sa katotohanan. Mga taong bulag at sumusunod sa kanilang mga bulag din na mga tagapagturo, kaya napakaraming mga relihiyon, nagtuturo ng puro ritual, nagtuturo ng puro kasinungalingan. Sila po ay bulag. Sinasabi mo ang salita ng Diyos, hindi nila makita. Bakit? Bulag nga eh. Yan ay isa sa mga crowd po natin. Mga bihag, mga bulag, ano po ang sabi dito, mga inaapi. Kinakailangan na mapalaya po sila para sila po ay mawala sa pagkakaapi. Sinong umaapi? Yung kapitbahay, naapi ka? Hindi, ang diablong umaapi sa'yo. Ginagamit lang yung kapitbahay mo. Pero, sinong umaapi? Ang diablo. Okay? At, sabi sa verse 19, upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, lahat po tayo, kinakailangan natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Kung ikaw ay naka-join online, at maaaring wala ka pang personal na pagkakakilala sa Panginoon, maaaring ikaw ay bulag sa katotohanan, maaaring ikaw ay binihag ng kahit na anong kasalanan, anumang uri ng bisyo. Sa oras na ito, gusto kong sabihin sa iyo na kung gusto mong lumaya, palalayain ka ng Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. Kaya kanyang palayain sa oras na ito. At kung gusto mo siyang tanggapin bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, ikaw ay sumunod lang sa isang panalangin ng pagsisisi at pagtanggap, ililid kita sa oras na ito. Kung ikaw yon, habang nananalangin din po ang congregation at nais i-commit ang kanilang sarili sa Panginoong Jesucristo sa paglilingkod, gustong i-rededicate ang kanilang sarili upang sa ganoon magpasimula ulit na maglingkod ng may katapatan, ako naman po ay ililid ko po ang kung sino man ang nais na tumanggap sa oras na ito sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Narito ang panalangin, sumunod ka ng may sinseridad sa iyong puso. Panginoong Jesucristo, salamat po na kayo po ay Diyos na nakapangyayari sa lahat. Kayo po ang Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus para tubusin ang aking mga kasalanan. Sa oras na ito, kinikilala ko po na ako ay makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Hindi ko po kaya na pumunta sa langit gamit ang aking mga mabubuting gawa sapagkat ako sa akin ay walang anumang mabuti. Tinatanggap ko kayo, Panginoong Jesucristo, sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagsisisi ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan at tulungan niyo po ako na talikuran ang mga ito at magsimulang muli. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa kabutihan, katapatan, unconditional love na binibigay niyo po sa bawat isa sa amin. And Father, ang mahal ko po. Thank you Lord sa kongregasyon na ito, pagpalain itong bawat isang natin dito sa pangalan ni Jesus. Amen. And Amen.